Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong video ni Katony patungkol dito kay Rapi Tulfo. Bigyan po natin ng reaction niya. Sinasabi itong si Katony bias daw po sa kanyang pagbibigay ng komentaryo tungkol dito kay Rapi Tulfo. So ito panoorin po natin at tingnan natin kung masasabi ba natin bias itong si Katony. So panoorin po natin. Ano po? Kaya ako, kung ako man po ay may mga pagpuna kay Senator Rapi Tulfo, it is not because of the survey. Wala akong paki sa survey. At hindi naman ako magtataka kung mag number 1 po kayo sa survey, Senator Rapi Tulfo. Hindi po katakatak. Ngayon, wala raw siyang pakialam sa survey na lumalabas na kung saan sa ngayon, nagna-number 1 daw po si Senator Rapi Tulfo doon sa mga presidential survey na kung gaganapin daw kagad yung pagiging presidente, si Rapi Tulfo na yung nagna-number 1. Ngayon, sinasabi ni Katony na wala naman daw siyang pakialam tungkol sa survey. Pero ang tanong lang kasi doon, lalabas ba yung mga issue na to kung hindi nagna-number 1 si Senator Rapi Tulfo sa pagiging presidente? Sa magiging number 1 na pwedeng maging presidente, di po ba? Kasi kung hindi naman nasama si Rapi Tulfo sa listahan ng mga, sabihin natin mga posibleng maging presidente, tingin ko walang ganyang issue na lalabas sa kanya. Ano ba yung mga issue lumalabas ngayon kay Senator Rapi Tulfo? So marami lumalabas. Maraming hinuhukay na matatagal ng mga issue ngayon naglalabasan kasi nga alam niyo naman syempre ngayon pa lang nagigibain ka na kagad, di ba? Tulad nung ginawa kay Binay nung siya tatakbong presidente nung time na nanalo si Pangulong Duterte, di ba? Siya yung number 1 talagang pwedeng maging presidente na. So ano nangyari? Yung nangyari noon, bininay siya. So dahil maaga siya nag-declare na siya ay tatakbong presidente, syempre vice president siya noong time na yun. So wala namang ibang siyang choice na tatakbo kundi presidente. So nangyari, binakbakan siya ng binakbakan, hinukay yung mga pwedeng maging issue sa kanya. So ganito yung nangyayari ngayon kay Senator Rapi Tulfo. Although matagal pa yung eleksyon, pero dahil nga nagkaroon ng pa-survey na siya yung pwedeng pumalit na pagiging presidente, hinuhukay na yung mga pwedeng hukayin na pwedeng gawing issue kay Rapi Tulfo. So sabi ni Katony, wala daw siyang pakialam sa presidential survey na yan, sa kanyang ginagawang pagpuna. Pero ang tanong lang naman diyan, kung hindi ba kasama si Senator Rapi Tulfo dun sa survey na yan, mapupuna siya, di ba? So yun yung unang punto. So tuloy po natin. Kayon. Bakit po? Maraming mga Pilipino ang baka gusto kayong gawing presidente. Ito po yung sabi pa ni Senator Rapi Tulfo. Ayon sa article po na ito ng Global, But despite this, the neophyte lawmaker remains undaunted. Sa kabila nito, ang bagitong mambabatas ay hindi natinag. Ano po ang sabi niya, mga kababayan? I don't care. Wala akong pake. O gagayahin ko si Senator Rapi Tulfo. Wala akong pake, Senator Rapi. Doon sa survey. Ang sabi niya, tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho. Tama naman. Nakikita niyo naman po ako. Opo, nakikita po namin kung paano po ninyo bastusin yung inyong mga bisita. Kitang-kita po namin kung paano niyo po lapastanganin yung inyong mga bisita at hindi niyo naman pinakikinggan yung... So yun, doon tayo naman. Nakikita daw niya kung paano lapastanganin ni Rapi Tulfo yung mga bisita o yung mga resource person na kinukuha niya, yung mga iniimbestigahan niya. Nakikita rin nila kung paano daw bastusin nito ni Rapi Tulfo yung mga iniimbitahan niya. Pero ang tanong doon, nakita niyo rin ba kung paano binastos ng mga iniimbestigahan ni Rapi Tulfo yung mga nagreklamo? Di po ba? Hindi nyo nakita, hindi nyo binigyan ng bigat kung bakit ba pinatawag yun ni Rapi Tulfo, kung bakit ba iniimbestigahan ni Rapi Tulfo yun.
Hindi naman yung pinatawag ni Rapi Tulfo para lang bastusin, para lang lapastanganin. May purpose bakit yun pinapunta. Ibig sabihin, may nagrereklamo, merong nasasangkot sila sa issue na kailangan nilang sagutin. Pero dahil nga hindi sila sumasagot ng maayos, ang ending, napupunta sa kailangan silang pitpitin ni Rapi Tulfo. So, ano ba yung mga sinasabi nito ni Kato Nying na binastos daw ni Rapi Tulfo or nilapastangan daw ni Rapi Tulfo? So, ito, pakinggan po natin. Iba doon, kapag ka po inyong tinatanong, pinapunta nyo po sa Senado para po pakinggan nyo lang yung sarili ninyo. May mga ganun po kayo, Senator Rafi. Opo, nakikita po namin yun. Tama po kayo dito. Nakikita nyo naman po, sabi niya. Yun daw pagtatrabaho niya. Hindi ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one, sabi niya. Hindi daw po siya nagpapadistract dahil yun daw po ang kanyang personalidad ever since from day one. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ni Senator Rafi Tulfo dito na hindi siya nagpapadistract. So yun, sinabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung ibig sabihin ni Rapi Tulfo tungkol dun sa hindi daw siya nagpapadistract. Pero siya na magbibigay ng sarili niyang opinion kung anong ibig sabihin dun ng hindi siya nagpapadistract. So, ang ibig sabihin ni Rapi Tulfo, hindi siya nagpapadistract, kumbaga, hindi siya nasusuhulan, hindi siya nai-impluwensya ng kung sino man na pwedeng tamaan sa kanyang ginagawang pag-iimbestiga dun sa certain person na yun o sa certain department. Pero iba yung pagkakaintindi o iba yung opinion dito ni Kato Nying sa ibig sabihin ni Rapi Tulfo sa hindi siya nagpapadistract. So, pakinggan po ninyo. Ibig sabihin po ba nun hindi siya tumatanggap ng puna? Kapag ang isang tao po hindi tumatanggap ng puna kahit constructive pa yon, may problema po tayo sa Senator Rafi. Wala pong masama. So yun, sa kanya, ang ibig sabihin sa hindi nagpapadistract si Rapi Tulfo ay hindi daw siya tumatanggap ng pagpuna. So makikita nyo, iba yung kanyang, iba yung nasa negative side yung pagbibigay niya ng pagpuna o pagbibigay niya ng pag-criticize niya, nasa negative. Kasi pwede namang hindi siya nagpapadistract sa paraan na hindi siya nasusuhulan, hindi siya nai-impluwensyahan ng sino man. Kasi tandaan po ninyo, yung mga binabangga ni Rapi Tulfo ay hindi basta-basta. Di po ba? Hindi naman yan yung mga basta lang, tandaan nyo, hindi naman niya pinatawag para lang nang wala siyang dahilan. Pinatawag niya yan kasi may issue. So pag may issue, ibig sabihin may isang departamento o isang personalidad na may katungkulan o meron, sabihin natin may mataas ang antas sa lipunan na hindi natin kayang o hindi kayang punahin ng mga, sabihin natin ng mga ordinaryong ordinaryong sabihin natin mga law enforcer, di po ba? So doon ako nakatingin sa hindi siya nagpapa-distract o nagpapa-influence kanino man para lang wag pag-usapan yung issue. Pero kay Kato Nying, ang ibig sabihin niya doon sa hindi nagpapa-distract si Rapi Tulfo hindi siya nakikinig sa pagpuna o sa hindi siya nakikinig sa mga mali daw na ginagawa ni Rapi Tulfo. If you are undaunted, kung hindi po kayo matitinag nitong kung meron mang name-make news sa inyo, tama po yun. Kung fake news talaga. Pero kung kayo po pinupuna dahil sa inyo pong mga wala na sa lugar na mga gawi bilang isang public servant. Halimbawa lang yung ginawa nyo kay Mr. Consunji. Ano po? Na pumikit lang. Kung ano-ano na pinagsasabi ninyo. Wala po sa hulog yun. Wala raw sa hulog yung ginawa ni Senator Rapi Tulfo doon sa pagpuna kay Mr. Consunji o basta yung po yung yung matandang mayaman na may-ari ata yun ng DMCI. So hindi naman pinaliwanag dito ni Kato Nying ano ba yung konsepto, bakit ba pinahiya yun ni Rapi Tulfo. Yung may-ari po na yun is inirereklamo po ng mga manggagawa na inapi po. So may mga empleyado po ng DMCI na nagreklamo kay Senator Rapi Tulfo, hindi binigyan ng tamang hindi nakuha yung tamang
pasweldo, yung kailang karapatan, hindi nila nakuha. So, pinaimbestigahan ni Senator Rapi Tulfo sa Senado. So, umabot na Senate hearing. At doon, nakita ni Rapi Tulfo, sinasabi ni Katunying, pumikit lang daw. Pero siyempre, wala naman tayo doon sa, ang personal doon sa venue. Hindi natin alam kung gano'ng katagal na bang nakapikit yung matandang bilyonaryo na yon. Nakita ni Rapi Tulfo. So, siyempre, bilang senador, ano ba magiging impression mo sa ganong klaseng tao na nasa gitna kayo ng hearing at ang pinag-uusapan nyo tungkol dun sa mga pang-argabyado nyo dun sa mga manggagawa, tutulugan mo. Sinasabi ka ito niya, pumikit lang daw. Yun yung pagkakaintindi niya kung wala dun siya sa buhay nyo, kung magbabase lang siya dun sa mga lumalabas na video. Pero siyempre si Senator Rapi Tulfo nandun siya sa venue at siya yung isa sa mga umuusig doon, na yung isang mga kasama sa pagiging chairman doon. Nakita niya kung gaano nakatagal nakapikit yung matanda. So dahil nga nakita niya natutulog, pinuna niya at pinahiya. Siyempre, sino ba ang mas nakakahiya? Sinasabi niyo na hindi man lang daw humingi ng paumanhin si Senator Rapi Tulfo. Bakit? Yung mayaman ba na yun humingi ng paumanhin doon sa mga manggagawang inapi niya na hindi binigyan ng tamang pasahod, ginipit yung kailang mga karapatan. Kasi ang tinitingnan lang nila dito isang side lang yung side lang na pinahiya lang ni Rapi Tulfo daw. Pero hindi nila nakita yung side ng kabila na winawalang hiya naman nung mayaman na may-ari ng DMCI dahil tinutulugan lang yung hearing na alam naman niya andun yung mga complainant na alam niyo na aping-api na tapos itutulugan pa. So siyempre doble na yung nararamdaman nila na parang ganito na nga silang kaliit, parang winawalang hiya pa sila ng may-ari, tinutulugan lang. Doon nagalit si Rapi Tulfo na parang di ba kumbaga yung mga empleyado na inapi, si Rapi Tulfo na yung sumasalo. Siya na yung bumabangga doon sa mayaman. Kasi tingin nyo ba kaya bang banggain ng mga mahihirap na yon yung isang milyonaryo na yon na kayang magbayad para patagalin yung kaso, di ba? So dahil sa ginawa ng matandang yon, ibinalik lang ni Rapi Tulfo yung kanyang pangmawalang hiya doon sa mga empleyado. So parang a dose of his own medicine lang ang nangyari. Unahin po namin kayo doon. Nag-sorry ba kayo doon? Hindi. Bakit? Baka yun ang paninindigan nyo talaga, Senator Rapi. Dahil ang tingin ni... Dahil hindi daw nag-sorry. Tinatanong niya kung nag-sorry daw si Rapi Tulfo. Ang tanong din Katunying, nag-sorry din ba yung mayaman na yun dun sa mga inapi niya mga empleyado? Di po ba? Nasaan po yung puso ninyo? Nandun po ba sa mayaman na yun o dun sa mahirap na inaapi? Di po ba? Ilan po itanong Katunying. Sino mas bibigyan nyo ng bigat ng inyong pagpuna? Yung pagpuna ni Rapi Tulfo dahil natutulog yun, o yung pagpuna ni Rapi Tulfo dahil inaapi niya yung mga empleyado na yun? Si Katunying. Yan personality nyo. Ever since, from day one, yan ang sabi ninyo. Kung ang kahulugan po ninyo na hindi kayo nagpapadistract, hindi nyo kayang magpakumbaba kahit may mali kayong ginawa. Sinasabi naman ni Katunying, hindi daw nagpapakumbaba si Rapi Tulfo. Ang tanong nga ulit, Katunying, yung ba si Mr. Consunghi na may-ari ng DMCI nagpakumbaba ba doon sa mga empleyado, sa mga manggagawang kanilang inapi? Diba? Ibalik lang natin yung tanong diba? Yung mayaman na sinasabi mo bang yun, na humingi rin ba ng pakumbaba doon sa mga inapi nila? Diba? Si Rapi Tulfo pinagtatanggol lang yung mga mahihirap na yun na manggagawa na gusto lang makakuha yung kanilang karapatan, yung kanilang iginigit na kanilang pasweldo, kailang karapatan. Di po ba? Pinagtatanggol lang ni Rapi Tulfo. Ngayon, hinihingi nyo na humingi si Rapi Tulfo ng pagpapakumbaba. Bakit yung kinastigo ba ni Rapi Tulfo humingi ba ng pagpapakumbaba dun sa mga inaping empleyado? Wala na po kaming magagawa doon. Wala na po talaga kaming magagawa doon, mga kababayan. Senator Rafi, wala na po kaming magagawa kung ang pakiramdam ninyo na you will not be distracted, hindi na po kayo makikinig sa pagpuna, and you will never
You will never humble yourself kahit na meron po kayong mali, wala po kaming magagawa doon. If Kami rin naman dito, wala rin kami magagawa kung sa tingin ninyo ganun yung kung yun ang inyong opinion, wala rin kami magagawa doon. Ang sa amin lang, ipaliliwanag lang din namin yung kabilang side. Kasi ang tinitingnan side lang dito ninyo is yung bad side lang o yung negative side na nangyayari. Na parang binibigyan yung bigat lagi, isang side lang. Tandaan po ninyo, ang kwento lagi pong dalawa. Dalawa po ang laging dapat yung pinagbibigyan din ng ng komentaryo. Hindi pwedeng isa lang. Kasi pag isa lang ang binigay niyo ng komentaryo, lalabas bias po tayo. Hindi po ba? that is your personality, sabi nyo nga, from day one. Ano po, wala na po kaming magagawa doon. Kung ang tingin ninyo ay alam nyo lahat at tama lahat ng ginagawa ninyo, wala na po kaming magagawa doon. Opo. Wala na. Awanin, manong. Halimbawa po, naalala ko tuloy bigla yung isang abogada ng peace. Isa pa to. Hindi na naman, dito ipapakita ni Katun kung ano lang yung nangyari. Pero hindi niya muna hindi niya muna sinabi kung ano yung konsepto. So pakinggan muna natin, no? CSO, nung nagpapaliwanag po siya, tapos wala naman kayong pinakinggan sa kahit isang paliwanag niya, nung nagsalita po kayo, umiling po sila. Ano sabi nyo? Umiling ka, sige, umiling ka. Bibigyan kita na para Ayun. Yung abogada na yon, hindi naman dapat siya yung iniimbitahan ni Senator Rapi Tulfo sa PCS. O ang iniimbitahan niya is yung general manager. Ngayon, yung general manager nabigay sila na yung kumbaga nag-adjust na sila Senator Rapi Tulfo na kung anong araw sila pwedeng dumalo ng Senate hearing. So, yung general manager na yung nagbigay ng appointment date kung kailan, so pumayag na si Senator Rapi Tulfo. Pagkatapos last minute bilang hindi uli nakapunta at ng dahilan may importanteng event daw na pupuntahan, so nagpadala ng representative which is yun yung abogado. So siyempre nainis si Senator Rapi Tulfo dahil ano bang klaseng parang pambabastos nga naman yun dahil inibitahan ni Rapi Tulfo, sila nagbigay na set ng schedule, tapos last minute hindi pupunta. So ano na kung ang sagot ni Rapi Tulfo dun sa abogado? Wala. Dahil puro ang binibigay lagi is puro general lang na sagot na ipaabot na lang sa general manager, hindi daw siya makapagsalita tungkol sa mga ganyang issue. So anong makukuha ng sagot doon ni Rapi Tulfo na matino? So nainis si Rapi Tulfo. Ngayon, kini-question na naman nila Katunying na bakit ganun daw yung naging reaksyon ni Rapi Tulfo. Pero hindi nyo rin ba nakita kung bakit ganun yung naging reaksyon ni Rapi Tulfo? Di po ba? Kasi isang side lang yung nakita nila Kumbaga yung side lang ng abogado na yon. Pero tandaan nyo, yung side ng abogado na yun, nasa public servant team po siya, under din naman po ng gobyerno, ang PCSO. So natural lang naman na yung hinihingi ni Rapi Tulfo is yung explanation. Ito meron tong kaugnayan doon sa iLotto na maraming nagsarang mga physical lotto outlet dahil sa iLotto. So yun po yung naging konteksto kung bakit nagalit si Senator Rapi Tulfo. Ngayon, sasabihin naman ni Katunying, hindi man lang daw nangihingi ng paumanin si Rapi Tulfo doon. Paano, nung hingirin ba sila ng paumanin doon sa mga lotto outlet na umaasa doon lang kumikita sa lotto outlet? Ilang libo yung nawalan ng trabaho na pagkakakitaan doon dahil sa iLotto na hindi nasagot-sagot ng general manager. Di po ba? So, yun lang po, tandaan po natin, sa bawat kwento, lagi pong dalawang side. Iwasan po natin maging bias, pakinggan natin yung both side para makapagbigay tayo ng magandang komentaryo. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.